showbiz fanatics GMA nagdeklara ng pagkalugi ngayong taong 2023. Ano nga ba ang nakapalob sa balitang ito? May kinalaman nga ba ang pag-alis ng TVJ sa mga pangyayaring ito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz update. Bago tayo magpatuloy ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, legit subscribers, and legit Davercad sa lagi nag-aabang at nakantabay sa mga videos po natin. Maraming salamat po for always keep watching and trusting this channel with regards dun po sa mga may init na balita. So ngayong araw nga ay talaga namang pinag-uusapan pa rin ang success story ng TVJ. Sabi nga po ni Mr. Joey De Leon or JDL sa kanyang official Instagram account na hindi nila akalain na hanggang sa panahon ng Gen Z, irrelevant pa rin sila sa public dahil na rin siguro sa historical thing na nagawa nila for the noontime program. Kung saan sila lang po ang isa sa mga noontime na talagang tumagal ng 44 years at nang tuloy-tuloy. Although may mga struggling phases po sila, pero still they conquer those years. Talaga masasabi mo na merong recipe ang isang ang TVJ sa paggawa ng mga noontime. Kaya naman nung pumasok po sila sa GMA, sobrang laki po ng kinikita ng GMA. According po sa ilang mga news online, talagang billions ang pinapasok na pera po ng TVJ dahil sa dami ng mga ads, lalo-lalo na isa rin sa mga kumita noon yung Tape Incorporated na isa sa mga producer nila. Kaso nga lang sa ngayon, dahil po medyo mahirap po yung pagpasok ng pera, kaya sinasabi ng ilan na napakalaki na po ng utang ng tape sa nasabing network. Kung mapapansin po ninyo sa mga inilalabas na mga ratings, TV ratings po ng AGB Nielsen, lagi pong nangunguna ang lahat po ng mga programa ng GMA. Sa rating, panalo po sila palagi. Meron man pong lumalabas na isa, yung FPJ ang probinsyano, number 1, kadalasan number 1 siya. Pero the rest, puro programa na po yun ng GMA, which means na talagang pinanonood ng maraming Pinoy yung kanila pong mga programa. Dahil unang-una, kaya naman sila lang ang pinanonood dahil sila lang ang may maayos na signal na nakakarating po sa maraming kabayan. At tulad po sa Luzon, Visayas at Mindanao, napakalayo na po at napakarami na po ng sakop at naaabot dahil established na rin naman talaga yung kumpanya nila. Yun yung isa sa mga kadahilanan kung bakit talagang nagre-rate lahat ng kanila pong mga programa, kasi matapos pong maalis or matapos mawala ng franchise ang ABS-CBN, nakipag-collab na po ang ABS-CBN dito po kay Mr. Goson. Pero sa Billionario.com ay naglabas po sila ng article na nagsasabi na wala nang ang franchise si Lopez, Goson talo pa rin. Yun po yung title, Dominant GMA Profit Tanks. Kung babasahin natin yan, sabi dyan, Billionario Felipe Goson was unable to prevent a sharp in decline GMA network profits as advertising revenue took a deeper plunge in the first half of 2023. Biruin po ninyo, kalahating taon pa lang, medyo nagdi-decrease na po yung kinikita. At marami pong nagsasabi na may collaboration pa po sila ng ABS-CBN, but still yung kanila pong revenue na pumapasok sa kanila talagang imbis na mag-increase, kasi ngayon lang tayo makakita ng isang network pero dalawa po ang noontime show, isang It's Showtime tsaka po yung generic Bulaga. Kasi minsan kapag sobrang parang pagka-greedy na, yun na po yung talaga yung mangyayari, diba? Biruin po ninyo, kinalaban po nila yung sarili nilang, yung umuupa yung black timer nila. Kinalaban po nila ng another noontime show. So, dun po nangyayari. The figure stand before GMA pre-pandemic profit of 1.34 billion in 2019, a period when it plays a second fiddle to its competitor ABS-CBN in the race for advertising. GMA has maintained a 72% market share in Metro Manila since the Lopez family lost the ABS-CBN franchise in 2020. Kasi pagkatapos nga po talaga, kumbaga lahat po kasi ng mga programa nila
Collaboration po yun. Lahat po ng kinikita nun, hindi po natin alam kung gaano po kalaki yung percentage na nakukuha nila noon. Hindi katulad nung may franchise pa po ang ABS, 100% yung revenue na pupunta lang sa GMA. Pero ngayon kasi may kahati na sila. So, yun po yung ilan sa mga tinitignan na dahilan kung bakit medyo nag-decrease yung kinikita po nila, no? At isa sa pinagkakatiwalaan po na news online po dito ang Bilyonaryo.com. Kung kamakailan lang din inilabas po nila yung pagtaas naman ng kinita ni MVP or Manny B. Pangilinan ngayong taon, half year pa lang, pero malaki na po yung itinaas ng revenue niya dahil po sa pagpasok ng TVJ, dahil halos karamihan ng mga advertisers talagang doon na po pumupunta directly sa kay MVP, doon po sa kanyang network. Kaya nga po marami tuloy ang nagko-komento na maaaring nasagasaan or talagang nadamay no, sa karma itong GMA dahil po doon sa pagkampi niya. Although sinabi po ni Miss Annette Gozon na wala silang kinakampihan or wala silang kinikilingan, pero nakita naman natin na talagang wala po silang ginawa para po habulin or offeran man lang ng maganda, diba? Sabi nga ng ilang mga legit Davercats, meron naman pala silang GTV channel, bakit hindi nila inoffer sa TVJ? Alam naman nila ng 28 years talagang diyan po nagtrabaho, no, ang TVJ, at napakaganda ng relationship nila. Yun pala, it's all about business lang. Yun ang sinabi po ni Sir Joey De Leon. Niwala daw ni isang taga GMA ang kumausap sa kanila para po sila ay kamustahin or kausapin. Nung nagpaalam po sila na wala na po silang narinig, ultimo kamusta or hello sa mga GMA executives. Yun po yung ilan sa mga kinakasama ng loob nitong si JDL. Dahil dyan, sabi dyan, nag-decrease po ng 69%, no? 581 million ang kinalugi po ng GMA dahil po sa pag-alis ng ilan sa mga advertisers. Yun talaga masasabi mong matagal ng advertisers. Biruin po ninyo, ito pong si MVP na dati halos naghahanap siya ng mga advertisers. Ngayon, yung mga advertisers na mismo ang lumalapit sa kanya. Ganun po katindi yung nagawa or naging effect nung paglipat ng TVJ sa TV5. At ngayon, ang Gina G or ito pong It's Showtime naman, talagang sabi natin mas namamayag pagpasyot to kesa po dun sa generic Bulaga, dahil marami pong nagsasabi at marami pong mga isinusulat sa news online na sobrang nagdi-decrease na din ang ads revenue po ng Tape Incorporated. So dahil dyan, magre-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating last update. Sabi po ni Vince Wayne, waha, kasalanan ng halos yan. Yung pinalitan na title, di haantong sa ganyan. Di naman nakakatuwa yung pinalit nila sa TVJ Davercats. Sobrang badoy. Prince Eddie, ha ha ha. Ayan. So, totoo naman, diba? Kasi kahit ano pong gawin po nitong mga Tape Incorporated, kung talagang kahit po sa kanila na ang 10 years na long term po nila na sinasabi nilang trademark, sige kanila na. Pero kung wala rin naman pumapasok na revenue or mga advertisers, wala din yan, mag-e-end din yan, di rin matatapos ang taon na to. Talagang magsasara na yan dahil syempre sa sariling bulsa na nila yan kukunin. Sabi naman ni Tita Ong Play 3779, masama yun, sasabihin na matatanda na host at pangit yung isang host, malaking pagkakamali. Bakit sila hindi magiging matanda? Karma ang gagawa ka ng hindi mabuti sa kapwa, babalik sa'yo ang hindi mo mabuting gawain. Original legit it Bulaga TVJ host will always be legit. Wag gayahin yun, idea ng original, magiging 100% fake ka. True. Yung mga matatandang sinasabi nila ayun namamayagpag pa rin sa noon time. 'Di ba? So hindi natin hawak talaga ang kapalaran ng tao. And of course, basahin pa natin ang ilan. Sabi ni user NY2K2UV4B, hindi kasalanan ng TVJ Davercats yan. Ang may kasalanan dyan, yung dalawang magkapatid na lusos, ang nagsabi nila, aalisin namin ng TVJ kasi matanda na sila. TVJ, buti nga umalis na sila. Ayun.
Actually, di naman talaga sinabi ng tape directly yan. Yun lang yung naramdaman ng TBJ na parang feeling nila porket ba nasa age na sila, gusto na silang palitan. Sabi ni Dennis Magayones, pag ang negatibong tao parang si Vice at Luxin ay wala ng pag-asa, pangtahimik ang buhay na negatibo rin ang balik. Gaya ng sinasabi ni Jesus, kung anong ginawa mo sa iba ay gagawin din sa'yo. Ayun. So ito naman po ang ilan sa mga kasabihan ni Mr. Dennis Magayones. Sino ay tinutukoy niyang Luxin, ano? But anyway, maraming salamat po sa inyo pong mga komento, reaksyon, o naman po ang inyong gustong sabihin. Sige po, mag-comment lang kayo sa comment section natin. And of course, maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-follow nyo na rin po yung aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!